Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Good afternoon po sa lahat and welcome sa ating Filipino service. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Dags Miguel, and gaya nga po ng sabi ni Pastor Migs Orleans, dito po nagwawakas ang ating pag-aaral patungkol sa 5 solas. Kung sakali po na first time niyo po dito sa GCF, we prayed and decided na mahalaga pong ipaalala po natin sa ating mga sarili yung 5 foundational truths so that itong 5 truths na ito would help us understand, to know in our heads kung ano yung convictions natin, kung paano po tayo naiiba, what makes us distinct because it helps us understand what we believe about the Bible, particularly our salvation in Christ Jesus. And at the same time, hopefully, aside from just knowing these foundational doctrines or truths, dapat mag-translate din po siya sa ating behavior. Dapat hindi lang tayo marunong sa Biblia, pero dapat ina-apply po natin. So kaya nga po ang topic natin today, Soli Deo Gloria. Ang pagkabuhay po natin or ang ating pamumuhay para sa kaluluhatian ng Diyos lamang. And gaya nga po ng nabasa ni Pastor Migs, this is a prayer by Jesus Himself because of a crucial moment in history kung saan hinahandaan na po niya yung kanyang mga disipulo sa paparating na climax ng salvation story na siya po ay ipapako sa krus para magkaroon po ng forgiveness sa sanlibutan. Para hindi na po tayong mga makasalanan yung kailangang ipako sa krus para mag-suffer sa consequence ng kasalanan natin. Hindi na po tayo yun. Sinabi na ng Diyos mismo, ako na. At gagawin ko yan dahil ipapadala ko ang anak ko. Siya ang ipapako sa krus para yung pag-ibig ng Ama sa anak makikita ng buong mundo. At dahil sa sakripisyo niya, ma-appreciate ng mga tao. Ganito tayo kamahal ng Diyos. Sacrificial love. Kung saan yung Ama, ibinibigay niya ang anak niya para magkaroon tayong lahat ng forgiveness. At hindi lamang yun. Bukod pa doon, ibinigay din ng Diyos Ama ang kanyang banal na Espiritu, Father, Son, and Holy Spirit, upang tayo ngayon ay makapamuhay na talaga na hindi lang natin babasahin ang Biblia. We can actually live out our faith. Kung ano yung natututunan natin sa Biblia. And that again is the goal. Why we are studying the 5 solas of the Reformation. Kaya bilang panimula, gusto kong tanungin sa inyo, na-experience nyo na ba yung pinagkaitan na kayo ng parangal na dapat sa inyo mapupunta? Dapat kayo yung mananalo. Dapat kayo yung first prize. Dapat nasa inyo yung promotion. Dapat kayo yung top 1 or valedictorian. At hanggang ngayon, dala-dala nyo pa rin yung galit na yun na parang until now, pag nakikita nyo yung nauna sa inyo, o yung sinasabi ng iba na mas magaling sa'yo, pero alam mo, ikaw naman dapat yung nanalo, parang may bitterness pa rin. Parang may pain pa rin. Parang may inggit pa rin. Alam niyo yung feeling na ganun? I say that because we need to admit to ourselves, we can be very selfish. We just don't tell it to people. Right? Why? In these instances, na tingin natin pinagkaitan tayo ng parangal at hindi natin nakuha yung dapat para sa atin, there's a semblance of selfishness, Because sometimes, maybe ang nararamdaman natin, pakiramdam natin, we deserve it more than others. Pero, kung pag-iisipan natin, alam ba natin yung paghihirap at sakripisyo din ng iba? Minsan, di natin na-analyze, Maybe, just maybe, because of our selfishness,
kinahihiligan na natin na tayo yung nag-glorify palagi. At pag yung iba ang nabibigyan ng pagkakataon, nabibigyan ng honor, ng prize, ng recognition, instead of feeling of being deserving, baka ang katotohanan ay inggit yung nararamdaman talaga natin. It's good to address this emotion because this is a lifelong sentiment that many of us will go through. Pagdadaanan at pagdadaanan natin yan. Sa mga driver na tulad ko, pag naunahan ka ng jeepney dun sa linya kung saan ka nagdadrive, ikaw naman yung karapat-dapat dun sa linyang yon at kinat ka, magagalit ka. Pag may nauna sa'yo na 15 minutes ka nang nakapila, pero yung kararating lang, biglang sisingit, maiinis ka. These are natural occurrences in life, and that perfectly reflects how we respond in our situation with our behavior, our character, and how the Lord is consistently walking with us. Can we confidently say, God gets the glory in everything I do? Pero pag sa mga pagkakataong ito, tingin ko na isasantabi natin yung katayuan natin kay Kristo, no? Nangingibabaw bigla ulit. Yung yearning natin to be recognized, to be affirmed, to get what is rightly ours. And napakahirap magpakababa. Napakahirap mag-humble. Napakahirap maging patient. Kahit na, sabi ni Kristo mismo, I came not to be served. I came not to be served, but to serve. So again, is God glorified in everything you do? Is He really glorified in everything you do? In this prayer of Jesus, kung susuriin po natin, and I will quickly summarize itong binasa natin in John 17. Kung mapapansin nyo, ilang ulit na sinabi doon yung word na glory because unang-una, the Father gave the Son in verse 22 and 24, the Father's glory. Ibig sabihin, ang Ama, iisa sa Anak. Ibig sabihin, yung glory na hinahanap ng mga tao sa Panginoon, na hindi nila mahanap-hanap kasi parang invisible ang Diyos. Di namin maramdaman ng Diyos. O kaya nga pinadala ng Ama ang kanyang anak. When you see the Son, you see the Father. The Father and I are one, sabi ni Jesus. Kaya nga po, in-embody ni Jesus ang glory, ang kagalingan ng Diyos. At hindi lang yan. Yung anak, nais niya, pinanalangin niya in John 17 na ang mga tagasunod ng anak, ang mga followers ni Jesus would also discover and receive this glory. Basahin niyo ulit in verse 22. Jesus Christ prayed that you and I, as followers of Jesus, would also experience and receive and live out this glory. So it's not just the Father, the Son, and the Spirit who has glory. Now you have the glory of Christ in you, in me. And it's not just that. Because in verse 1 and verse 5, the Son asked the Father to make sure that He would truly receive the glory that rightfully belongs to Him. Dahil nga siya ang Mesiyas. Siya ang bugod-tanging anak ng Diyos. In verse 1 to 5. So paulit-ulit po nating nakita yung word na glory that is befitting the Lord. Pero itong maganda, hindi niya pinagkait yan. You and I have that glory. But the question remains. Alam natin na recipient tayo at exposed tayo sa glory ni God. Ang tanong pa rin, do we truly give God glory in everything? That's the question. So today, gusto po nating malaman ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa kalwalhatian
ng Diyos. Unang-una sa lahat, ang layunin ng paglikha ng Diyos sa kanyang creation ay ang kaluwalhatian ng Diyos. No? Ang layunin ng paglikha ng creation ay ang kaluwalhatian ng Diyos. At kita po natin yan sa awit 19, Roma 1 at pahayag 4. So, isa-isahin po natin yung mga key verses natin. Ano? Una sa lahat, Psalm 19:1 says, "The heavens declare what? The glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Alam niyo po, nung unang panahon naman at hanggang ngayon, every religion at some point in time would describe creation as something that would point to their deity. Hindi lang po yan about Christianity or about Judaism kung saan, pag tinignan ko ang kalangitan o ang nature o ang creation, masasabi ko na merong Diyos. Alam niyo naman, di ba, na yung mga katutubo, meron po silang paniniwalang animistic. So, ibig sabihin, out of creation, they believe something supernatural. Out of the sun, out of the rivers. Kaya nga po, in Egyptian culture at pati na rin sa iba't ibang mga kultura, kahit sa mga katutubo po, dito sa Pilipinas, when they look at nature, they say that something supernatural made all of this. A big God, the creator of heavens and earth, did this. Hindi kaya ng tao itong paglikha ng kalikasan. Hindi siya random, hindi siya aksidente. So, Psalm 19 is a reflection of something that is existent in all of humanity. But the difference about Christianity is this. While there are many other different types of gods, sa paningin ng iba kasi may sun god, may moon god, may river god, may god ng farming, what Christianity is now saying is that it is very exclusive. There's only one true God in the form of the Trinity, Father, Son, and Spirit, for whom all glory belongs. Kaya sabi ng psalmist, itong kalikasan, itong mga ulap, itong langit, it declares the greatness, the glory of God. The sky proclaims how God is a great artist. Kita rin natin yan, not just in the Old Testament, but in the New Testament, in Romans 1:20, sabi nga nun ni Apostol Pablo, when he was trying to explain the good news, of the grace that we receive in Christ Jesus, sabi niya in Romans 1:20, for His invisible attributes, namely, His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world and the things that have been made, so they are without excuse. Ang ibig sabihin lang po ng sinasabi ni Pablo dito, ang mabuting balita, nakikita na dapat ng tao sa kalikasan pa lamang. When you look at the mountains and the seas and the skies, that already is a bridge to the gospel. Teka lang. Yung science, tinatry nilang i-explain na ito ay posibleng isang malaking aksidente na mahirap i-describe kasi hindi naman scientifically proven na may Diyos talaga. Pero dapat daw, according to St. Paul, according to Apostle Paul, na pag tinignan mo ang kalikasan, that should already tell you that there's a good God who's bringing a good news to people because this good God is glorious at nais niyang iparamdam ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kagalingan at kadakilaan sa bawat tao. That's the point of the Apostle Paul. At later on, i-explain niya, from the heavens to the good news proclaimed in Christ Jesus by His death and resurrection, this is all pointing to one big, good, and glorious God. Aside from that, so from the Old Testament to the epistles hanggang sa pinakadulo na libro ng Biblia in Revelation 4:11, sabi dyan, sa vision ni John na nagsulat ng Revelation, worthy are you, our Lord God, to receive glory and honor and power. Bakit? Why does God deserve all those great things that we should tell Him? Because, sabi doon ni John, sa kanyang vision,
nung pinakita ng Panginoon sa kanya, itong mga sinulat niya sa Revelation, "For you, God, created all things, and by your will, they existed and were created." Na-imagine nyo ba kung isipin natin ayon lang sa will o kalooban ng Diyos, nalikha niya ang lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, no? It just so happens na when we try to create something, no, halimbawa, science project, naalala ko tuloy, no, may one instance na binigyan ko ng sakit ng ulo ko, yung dalawa kong parents, no, nandito sila ngayon dyan sa gitna. One time, meron kaming science project nung grade 3 or grade 4 ako. At alam niyo ba, syempre, responsable akong student. Nung deadline is already, sabihin na natin, Monday, tomorrow. Alam niyo kung kailan ko sinabi sa kanila? Nung Sunday ng gabi. Sunday ng gabi ko sinabi, "Ay, Daddy, may project ako. Science project. Major project due tomorrow." So, syempre, in-expect ko na my parents would be angry. No, ididisiplina talaga nila ako because I did something wrong. I was not responsible as a student na meron nga pala akong dapat gawin at kasalalay yung malaking grade ko sa science. But, by some miracle, kahit nasarado na ang National Bookstore, ang tatay ko na magaling sa science helped me to create. Nakakuha siya ng isang bilao na galing sa pansit na kinain namin earlier that week. Nakakuha siya ng cellophane. Meron akong laruang clay. At bago pa mag-midnight siguro, no, or around midnight, nakatapos ang tatay ko, kasama ako, ng isang bulkan as part of my science project. At sobrang miraculous nang nangyari, naging top 5 ako dun sa science project na yun at i-display pa sa school kahit na last minute. No? And that's because I have a good father who is a scientist himself, a geologist, and knows what he's doing. And even though galit na galit sila sa akin, they still lovingly made that little creation na volcano for my sake and for my good. Now, here's my point that I'm trying to make. God deserves to receive all glory, honor, and praise because similarly, a good God has given you and me the entirety of creation so that, number one, we can thrive and we can live well and be excellent and noble in stewarding kung ano yung creation na ibinigay sa atin. No? Sabi yan sa Genesis 1:27 and 28 na dapat pangalagaan natin ang kalikasan at ang likha ng Panginoon. Kaya naman, we need to give God glory, honor, and power because when He formed all of creation, God said, son, daughter, Adam, Eve, Christian, steward my creation. Take care of all of creation. Make sure that you thrive and succeed. But make sure, pangalagaan mo yan. Kasi sa nilikha kong creation, that displays my glory. And I share that glory with you. Sabi nga ng Amerikanong pastor na si John Piper, patungkol sa sermon niya, noong 1987 pa to The Pleasure of God in His Creation. Pastor John Piper said, God means for us to be stunned and awed by His work of creation, but not for His own sake. For its own sake rather, but not for its own sake. Ibig sabihin, hindi for the sake of saying, oh, ang ganda ng creation. In-explain ni John Piper ng ganito. He means for us always to look at His creation and say, if the work of God's hands is so full of wisdom and power and grandeur and majesty and beauty, what must this God be like in Himself? What will it be to see the Creator Himself? Not His works, not even 1 billion galaxies will satisfy the human soul. God and God alone is the soul's end. Ibig sabihin po,
Kung galak na tayo sa creation, isipin po natin, ano pa kaya yung beauty ng Diyos mismo pag dumating na yung panahon na makikita na natin siya mismo, physically, bodily, when Christ Jesus comes back to return and create a new heaven and a new earth. Revelation 21 and 22. Oh, what a glorious day that might be. But before that happens, the glory of God can be seen as early as today. Sabi nga din ng isang doktor na outspoken atheist, ito yung testimony niya. Is there a God? And does He care about me? His name is Dr. Francis Collins. I immediately loved science of genetics because it satisfied the digital, rational part of me that had been honed in chemistry and physics. But now it applied to life, particularly human life. I maintained my atheism. Ayaw niya daw maniwala kay God. Ito tuloy ang nangyari. There was a single moment where I sat at the bed of an elderly woman who reminded me of my grandmother. She was afflicted with an advanced case of cardiac disease which caused her to be stricken with really awful chest pains on a regular basis. Medicine was not working. And during those episodes, she would pray. She would pray. And I've never seen this kind of prayer. And then she would come through it and would still seem at peace. Yes, God was there with me, she says, and she would share her faith with me day after day. And I was beginning to feel uncomfortable, sabi ng doktor. But one day after sharing, this grandmother made me more uncomfortable because she asked me, Doctor, I've shared my faith with you, and you seem to be somebody who cares for me. What do you believe, Doctor? Do you believe in God? I don't think anybody in an honest, open way had ever asked me that question. And I realized I didn't know how to respond. I stammered. Well, he said, I don't think I really know. And the surprise in her eyes cut me. I realized I'd really neglected the most important question that any of us ever asks. Is there a God? And does that God care about me? From that point on, doon nagsimula yung pagbabago ni Dr. Francis na dating against kay Lord dahil hindi siya naniniwala kay God. Later on, siya na mismo ang nagsusulat ng blog para ipakilala ang glory ng gospel ng God sa maraming tao bilang scientist at doktor. Kaya mahalaga na maalala po natin ang point number 1. Layunin ng paglikha ng creation ay ang kalwalhatian ng Diyos. Pangalawa, ang pagkakatawang tao ni Kristo, ang incarnation niya, ay para sa kalwalhatian din ng Diyos. Kalwalhatian din ng Diyos. At makikita po natin yan sa prayer ni Jesus Christ, dito nga po sa John 17, at pati na rin sa John chapter 1. In John chapter 1, verse 14, sabi dun, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Kasi nga po, 'di ba, sa panimula ng John chapter 1, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God. Those are things that help people understand na sa simulat sa pool pa lang, si Kristo ay kasama na ng Ama nung nilikha niya ang buong creation because by God's Word, all of creation was formed. And this is the intention of John for us to understand. The good news of salvation has come through a tangible person who is also at the same time fully God in the form of Jesus, na ang salita ng Diyos nagkatawang tao.
Na ang dati, invisible lang ang Diyos. Hindi nakikita, hindi nararamdaman, hindi nahahagkan. Pero 2,000 years ago, because Christ Himself came in the form of human likeness, made people know for sure na meron ngang tunay na itinakdang Mesiyas. Na sinabi ng mga propeta noon, magkakaroon ng Savior. Magkakaroon ng King of Kings, Lord of Lords. Antayin nyo lang. Paparating na yan. Yung maghahari at magpapatuloy ng kaharian ni David at ni Solomon, dadating yan. Antayin nyo lang. And He indeed came in the form of human flesh, but also fully God. No? Just as God is Father, just the Father is God, this Son is also fully God in Himself, even in human form. So that's why we are being reminded also in John 17, nung nananalangin nga si Kristo, sabi niya, no, He lifted up His eyes to heaven and said, Father, the hour has come, in John 17, 1-4, no? The hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you. Ano ibig sabihin nun? Ama, alam kong ito na. This is more or less the summary of that prayer. Alam ko na. This is the point of why you sent me. For me to die on the cross. And me dying on the cross, mag-glorify kita. Dahil mapagmahal kitang Ama. My death on the cross will glorify you all the more. And this is how you will also glorify me. No, sinasabi ni Kristo to kasi alam ko, in 3 days, makikita ng maraming tao, mabubuhay akong muli. And history will never be the same. Kaya again, yung katotohanan ba, na nagkatawang tao ang si Kristo Jesus for our sake, for our good, and for His greater glory. We know this because continuing in verse 2, 3, and 4, sa prayer ni Jesus in John 17, sabi niya, since you have given Him, the Son, authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given Him, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Dahil po sa obedience ng anak, nag-glorify niya ang Ama. Not just obedience in the miracles, in the teachings of the kingdom of God, in the good news of repentance and then salvation and forgiveness. Jesus did all that. But again, yung culmination nito ay yung pagkamatay niya sa krus at yung muling pagkabuhay niya. Yun po yung glorious event na pinagpe-pray ni Kristo. No? Just moments before, He would be captured and He would be seized, put into prison, whipped, and then denied by Peter 3 times, and then finally nailed on the cross. That only 3 days later, makikita na nga siya that He would resurrect and the disciples would be transformed. The apostles then, and the disciples like you and me today. Kaya nga po, sabi ni Athanasius, isa sa mga church fathers natin, who taught about the doctrine of the Trinity, about God, Father, Son, and Holy Spirit, tungkol sa incarnation, sa pagkatawang tao ni Kristo. Itong sabi niya, He, Jesus, became what we are so that He might make us what He is. Isn't that so beautiful? Jesus Christ, si Jesus, nagkatawang tao para daw tayong lahat ay mabigyan ng pagkakataon kung tunay ka ngang naniniwala kay Kristo na ikaw din ay maging tulad niya, maging Christ-like, maging recipient ng glory niya, at ma-experience ang glorious future that awaits for you when the new kingdom and the new heavens
would come and be established. That's the beautiful thing about how the resurrection, the truth about Jesus rising from the grave, and about the incarnation of Christ, yung pagkakataong tao ni Kristo, would show us how God truly gets all the glory. Pangatlo, ang layunin ng kaligtasan or salvation ay ang kalwalhatian pa rin ng Diyos. At the end of the day po, yung forgiveness, yung mercy, at yung grace na natatanggap ng tao from the gospel of Christ Jesus, that's still for the glory of God, no? Sabi sa Ephesians 1:5-6, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the Beloved. In Him, verse 7 sabi, we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Nakikita niyo ba po doon na ang punto ni Apostol Pablo ay nowhere that you should claim na meron kang share sa glory, sa kaligtasan mo. Nowhere can you boast about your goodness. Bakit? In just 2 verses, in Ephesians 5-6, sinasabi nga dyan, predestined ka, itinakda at pinili ka ng Diyos na maging adopted. Bakit? Ampon ka. Dati kasi anak ka ng kadiliman nung hindi mo pa kinikilala si Jesus. Pero nung inadopt ka ni Jesus, nung narinig mo yung mabuting balita ni Jesus, you were transformed by God, called by God to become part of His family. Yun yung point ng adoption. Jesus being firstborn of creation, siya bilang ating kapatid, ngayon ay binabasbasan na rin tayo dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, tayo na rin ngayon ay tinatawag na kaibigan, kapamilya, bahagi ng glory na ihahandog sa atin, hinandog ng Ama sa Anak, at pati na ngayon sa inyo, sa atin. We can receive and experience that glory because God has made it sure through the blood, of Jesus Christ on the cross, nagkaroon ngayon ng forgiveness. At ito ay according in verse 7 to the riches of His grace. Ayon sa yaman ng kabutihan at grasa ng Diyos na inaambon at hinahandog at binibigay niya sa iyo at sa akin. Sabi rin sa Ephesians 2:8-9, sa pagpapatuloy, in the same message ni Apostol Pablo sa mga Christian sa Ephesus noon. In Ephesians 2:8-9, sabi doon, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace, which He lavished upon us, in all wisdom and insight, making known to us the mystery of His will, according to His purpose, which He set forth in Christ Jesus. Again, it's the same idea na hinahandog ng Panginoon ang lahat ng misteryo patungkol sa Kanyang mabuting balita, patungkol sa Biblia na nagsasabing makasalanan ka, pero may chance for you to be forgiven. May chance that a holy God can forgive a sinner and also make him or her holy. My chance. So have you grabbed that chance? Kinuha mo na ba yung second and third and fourth chance na binibigay sa'yo by grace given to you and me lavishly? Kaya sabi din ulit ni Apostol Pablo in 1 Timothy 1:16-17, sabi niya, I received mercy for this reason, that in me, as the foremost of sinners, sabi ni Paul dyan, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him, in Jesus, for eternal life. Kaya nga napakanta si Apostol Pablo dito Nagsusulat siya ng good news sa mga believers
na nililid under ni Timothy, disciple ni Apostol Pablo. So habang pinapaalala niya, this is the good news of Jesus Christ, no? And then sabi niya in verse 17, aawit nga ako ng praise song kay God. Sabi niya in verse 17, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. In his pastoral letter, may mga teaching siya, may reminder siya, Timothy ituro mo to the Ephesian believers. At sa kalagitnaan ng pagsusulat niya, siguro na-realize na naman ni Apostol Pablo, grabe yung good news. Grabe yung gospel. I-insert ko nga, maglalagay ako ng praise and prayer dito. A song for Jesus. To Jesus, to the King of the ages, immortal, invisible, the only God. Sa Kanya dapat ang honor at glory forever and ever. Amen. Kaya nga po, ang kaligtasan or salvation ng isang tao should make us remember to give glory to God because we can never claim that we are capable of saving ourselves as sinners. I want to share to you a story of how a person named David from Kenya was rescued, was saved noong 2002. Sa ministry ng International Justice Mission or IJM, ang ministry po ng IJM ay mga lawyer working with local government units sa iba't ibang bansa upang yung mga injustice na nangyayari, lalong-lalo na sa mga lugar na mahihirap, sa lugar na may prostitusyon, sa lugar na may mga abuses, set of Christians who believe in God's justice would come into these nations, into these communities, and would help rescue and save people who need legal representation, need legal help and remedy sa kanilang kahirapan. And in doing so, sharing the glorious good news of Jesus Christ. This is the story of David and how he glorified God in his suffering. When IJM first met David in 2002, he was in the hospital. His right hand had just been amputated and he was chained to the hospital bed. The police had shot and left him for dead. But when he survived, the police brought charges against him for crimes he did not commit. His family was very poor and hiring a lawyer was out of the question. David felt hopeless. As one of International Justice Mission's first cases in Kenya, our lawyers worked day and night to fight for David. They successfully defended his case and the charges were dropped. The police officers were arrested and charged, but that was not the end of the story. David says that it was while he was in prison that he made up his mind to become a lawyer himself and defend the poor from injustice. He went on to study law. He passed the bar exams. And today, David is an advocate of the High Court of Kenya. This is a reminder of God's glorious grace, able to rescue somebody like David so that David can give glory to God by rescuing others also. At ito ang quote na galing kay David mismo, who is now involved in the High Court of Kenya. Sabi niya, I can say that indeed God is a faithful God. In my hospital bed, all those many years ago, I would never have imagined I will be an advocate helping my own community fight the injustice they face today. Praise be to God, because your salvation is not your own. It's a miracle that God is able to do for you and for me and for many others. Therefore, it's God who gets all the glory. Pang-apat, ang misyon ng iglesia ay kalwalhatian
ng Diyos. At nakikita natin yan also in the book of Psalms, in 1 Peter, in 2 Corinthians. Sa Psalms ulit, Psalm 29 verse 2, ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. So again, pinapaalala sa atin, for us Christians today, that God deserves all the glory. That is our mission as a church. Because in 1 Peter 4, 10 to 11, ito rin ang sinasabi sa atin ngayon. As each has received the gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Verse 11, whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything, God may be glorified through Jesus Christ. Ibig sabihin, ang mission po natin. Kaya ay pinagkaloob ka ng biyaya, ng trabaho, kaya yung mga kaibigan at kapamilya mo na nakapalibot sa'yo, kaya yan nandyan, kaya ka may extra finances, kaya ka blessed, and even in your poverty, even in your sadness, even in your sorrow, when you put all these ups and downs in life together, you can still actually glorify God regardless of your condition in life. Pag nalulungkot ka, at pag may mental health illness ka, who better to minister to those who are also broken? It's you. Because you know what's it like to be down and depressed and receive medication time and again na feeling mo walang ending yung sakit na nafe-feel mo. It's you who's able to best minister to these other people who have no one to talk to. That's the opportunity na ikaw mismo yung magpapakita ng glory ng Lord. That's your mission. If you, as a long-time mom, now you have a daughter who just gave birth to her own daughter, this is your discipleship opportunity. Teach your daughter from your example, both the good and the bad. Tell your daughter, anak, ngayon may sarili kang anak. Learn from my mistakes. Don't do what I did. But I hope you remember the good things that you saw from me. Mission yun. Discipleship yun. It's you being a loving mom, caring for your child, who is now to embark what it means to be a mother herself. That is the mission that has been given to you. No? That is what Peter is saying. In the process, God is glorified because you did what God asked you to do. 2 Corinthians 4:15, for it is all for your sake that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to your glory? No. Again, Paul says, to the glory of God. Kaya nga ikaw ay nag-extend ng grasya sa ibang tao, hindi para makakuha ng favor pabalik. Hindi para masuklian ka rin ng kabaitan. Kasama na yun. Yes. But the intention must be clear. Hindi to para sa akin. God muna. And the rest, God will take care. Sabi nga ni Pastor Derek Parfan, ng Treasuring Christ Philippines at lead pastor ng Baliwag Bible Christian Church, patungkol sa glory ni God. Kapag nahahayag ang higit na kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kahinaan, God is glorified dahil mas nakikilala siya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag ang buhay na meron tayo kay Kristo ay nahahayag sa atin in the midst of our great suffering, God is glorified dahil mas nakikilala siya as the source of life, as our very life. Kapag nasasabik tayong hihintayin ang paparating na buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo, God is glorified dahil kinikilala at niyayakap at pinapahalagahan natin na siya ang everlasting treasure at joy natin. Wow. This is why, fifthly,
ang pinakamahalagang layunin ng tao ay ang kalwalhatian ng Diyos. Psalm 115 says, "Not to us, O Lord, not to us, but your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness." Ganon din, alam niyo ito sa Sermon on the Mount. In Matthew 14-16, sabi nga dyan, in the same way, in verse 16, "Let your light shine before others so that they may see your good works and so that you will be glorified." Again, hindi. It's God who gets all the glory. When you are being kind to your neighbor, when you are being faithful to what God has entrusted you, and you're impacting the lives of people, it's not you who gets credit. Again, sabi ni Jesus in the Sermon on the Mount, it's the Father in heaven who gets the glory. And again, in 1 Corinthians 10:31, sabi ni Apostol Pablo, "So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God." Sa lahat ng bagay, ang pinakamahalagang layunin natin bilang mga anak ng Diyos ay ang kalwalhatian ng Diyos. So to make this more meaningful, as we are about to end, meron po tayong ilang tips to make this more practical. Paano ba dapat tayo mabuhay para sa kalwalhatian ng Diyos? Ngayon na naintindihan natin that everything is for God's glory. These are just some simple reminders, no? But as we end, it's good to be reminded, huwag mabuhay para sa papuri ng tao because that's the temptation. Right? Galatians 1:10 says, "Am I now seeking the approval of men or of God? Am I trying to please man? If I were still trying to please man, I would not be a servant of Christ." That's Paul saying, hindi pwedeng equal. Kung nais kong maging lingkod ng Diyos at I'm going to please people, imposible. I will be a servant of Christ, to be the lowest of the low, because that's my mission, to seek the approval of God, not man. Number 2, no? Paalala nga natin sa sarili natin, huwag mabuhay para sa papuri at parangal ng tao. No? Number 2, magkaroon dapat tayo ng pananaw na nakatuon tayo palagi sa walang hanggan, sa mga bagay na eternal. No? Sabi nga kasi sa 2 Corinthians 4:16-18, "So we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For this light and momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory that far outweighs them all. So therefore, we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal." Sinasabi tuloy sa atin ngayon, yung mga bagay na nakikita, yung mga bagay na nabibili, yung mga bagay na nailalagay mo sa bulsa mo, dadating ang panahon, hindi mo naman maidadala lahat yan sa langit. So, what's your treasure? Treasure on earth? Sabi nga sa Sermon on the Mount? Or treasures in heaven? Which one is your focus? Thirdly, mamuhay ng may pagpapakumbaba. Sabi nga sa John 3:28-30, "You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ," sabi ni John, "but I have been sent before Him." At sabi sa verse 30 ni John the Baptist, "Christ, He must increase, but I, John the Baptizer, must decrease." Wow! May God increase at tayo ay lalong tumalikod at halaan lang natin ang Panginoon, ang manguna at makilala sa mga mabubuti nating ginagawa. Hindi yung tayo pa magsasabi sa ibang tao, "Oh, galing sa akin yan ha. Oh, para sa'yo to ha. Alalahanin mo ako sa Christmas ha." Huwag ganun. Kung talagang gusto mong magbigay ka. Mabuti nga, anonymous na lang eh. Wala nang label na galing sa'yo. Hindi ba't allergic na tayo sa ganyang mga politiko? Nabuwis ng bayan, pero yung pangalan nila yung nakalagay. Di ba, galing sa atin naman yun? Di ba?
Magsisimula lang yun kung tayo nare-recognize na natin na may ganun din tayong masamang intention minsan, no? So, fourthly, laging suriin ang ating motibo. Kasi doon lang din naman babalik yun eh. What is your motive? Bakit mo ginagawa yung bagay na ginagawa mo? For selfish gain or God's glory? Galatians 6:4. But let each one test his own work. Ibig sabihin kung nasa church ka, surihin mo, test your work, test your ministry. Is that for your selfish motives para palakpakan ka? Or is that for God's glory? Pag nagigitara ka, pag nagda-drums ka, pag kumakanta ka, pag nag-a-usher ka, para ba kay God yan? Yun yung sabi ni Apostol Pablo sa Galatian believers. Let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor, for each will have to bear his own load. So para kanina ba yan? Kaya ka naghihirap? Para lalo bang masuklian ng kabaitan ng tao? Di, may selfish motive ka, may plano ka na may pabalik sa'yo dapat. But when you give, diba, especially in the context of ministry, you give for God, not for people, not for you. And finally, magsanay na laging magpapasalamat, no? Let's make it a practice to always give thanks. No? 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray without ceasing. Verse 18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. I will end with this short story, and then we will close in prayer. Sa ministry ng Samaritan's Purse, they have ministries all throughout the world. And meron po silang gift-giving na ginagawa sa mga rural poor at urban poor communities. Binibigay nila ito sa mga churches, at yung churches will use this gift-giving to be able to not just give a gift for Christmas, but share about the greatest gift, the gospel of Jesus. So may kwento ng isang 8-year-old patungkol sa nakuha niya back in 2021 nung panahon ng pandemic sa Ecuador. Iglesia Nueva Generacion in Ecuador was predominantly a congregation of adults until they were involved with Samaritan's Purse Operation Christmas Child. When they coordinated an outreach event for children in June 2021, they were glad to see young people coming to the church. The event was successful and followed health protocols because of the COVID-19 pandemic. They promoted a campaign called A Friend Brings a Friend to encourage participation of young folks, and the results were surprising. Once the child receives a shoebox gift from Samaritan's Purse, they were invited to participate in a 12-lesson discipleship program designed specifically for shoebox recipients called The Greatest Journey. 40 children attended the first lesson. When pen and notepads provided by Operation Christmas Child, as well as the student booklet in their own language, children utilized all their senses to learn and understand God's creation and the first in the series of Bible lessons. These children had never seen a pen or notepad before. Can you imagine? They were wearing ragged clothes when they received their shoebox gifts. This was the case of Genesis, an 8-year-old girl who received a shoebox. When she opened her box, her face lit up. There were many things inside. Dolls, my favorite toys. But the box itself made me very happy. I'm going to take care of the box. Yung bata, nasiyahan na. Box pa lang. A miracle happened that day when she received Jesus Christ as her Savior. And she's convinced it was God who brought her to the event and not her cousin who invited her. I have a new friend, Genesis says, the 8-year-old, when she talks about the day of her salvation. I am happy for the opportunity to have come here. I have learned about God and received a shoebox. He is my Savior.
Mga kapatid, God gets all the glory when even just one person, and the heavens rejoice according to the Bible, that even one person repents and turns to Christ. Now what about you? Are you spending your life to give God all the glory and praise, just like this 8-year-old who discovered that she has finally received everything? And she says, glory to God, not to my cousin. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.